Mabuhay at magandang oras sa inyong lahat, mga kabalita. Heto na naman ang inyong paboritong tambayan para sa mga balitang galing sa kabilang ibayo na sadyang nakakalaglag pa nga at kung minsan ay nakakalaglag gusali rin. Ako ang inyong host at welcome na welcome kayo rito sa Balitang China. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksang akala nyo ay sa pelikulang Avengers lang nangyayari pero sa kasamaang palad, ito ay realidad para sa milyon-milyong mamamayan sa China. Ito ang mahiwagang mundo ng mga gusaling gawa sa tofu at ang mga bakal na mas malutong pa sa chicharon ni Aling Nena. Isipin niyo mga kabalita, sa gitna ng pagpapatayo ng mga dambuhalang skyscraper at mga tulay na abot langit, may isang sekretong pilit itinatago ang mga awtoridad doon. Pero dahil sa social media, lumabas ang katotohanan na parang nana sa isang pigsa. Kamakailan lang, may isang video na nag-viral at naging sanhi ng pagkulo ng dugo at pagtawa ng mga netizens sa buong mundo. Sa isang construction site sa Hebei Province, may isang trabahador na nagpakitang gilas. Pero hindi siya nagbuhat ng sako-sakong semento o nag-operate ng crane. Simple lang ang ginawa niya. Humawak siya ng isang piraso ng rebar, yung bakal na dapat ay nagpapatatag sa mga haligi ng gusali. At heto ang matindi, parang nagbe-bend lang siya ng straw ng juice. Gamit ang kanyang dalawang kamay, binaluktot niya ang bakal ng walang kahirap-hirap at sa isang iglap, naputol ito na parang biskwit na nahulog sa kape. Opo, mga kabalita, bakal na dapat ay kayang pumigil sa lindol. Naputol lang sa isang pito. Akala mo ba ay si Superman yung trabahador? Akala mo ba ay may super strength siya na galing sa ibang planeta? Yun din ang akala ng marami, pero ang totoo, hindi si kuya ang malakas, kundi ang bakal ang sadyang sumuko sa buhay. Ang mas nakakatawa at nakakaiyak na bahagi, ang nasabing materyales ay dumaan sa inspection at may tatak na passed. Ibig sabihin, ayon sa papel, matibay ito. Napakahiwaga, hindi ba? Parang yung ex mo na nagsabing pass ka na sa standards niya pero iniwan ka rin dahil sa quality issues. Ito ang tinatawag nating tofu dreg projects. Sa Pilipinas, mahilig tayo sa tofu sa taho o kaya sa sisig, pero sa China, ginagawa nila itong subdivision at mall. Ang mga gusaling ito ay mukhang elegante sa labas, kumikinang ang mga salamin, at napakataas ng mga spire. Pero sa loob, ang mga materyales ay parang pinagtagpi-tagping basura. Ang mga bakal na ginamit ay hindi totoong bakal kundi mga recycled scrap metal na tinunaw at hinulma ng walang kaukulang kemikal na pampatibay. Kulang sa carbon, puno ng dumi, at ang tensile strength ay mas mababa pa sa pasensya ng taong gutom. Kaya naman kapag dumaan ang malakas na hangin o kaya ay umulan ng medyo matagal, ang mga gusaling ito ay nagsisimulang sumayaw ng tsa-tsa hanggang sa tuluyan ng gumuho. Ang mga tao roon ay tinatawag itong Russian roulette ng buhay. Hindi mo alam kung kailan ka gigising na wala ng bubong o kung kailan ka magiging bahagi ng statistics ng mga aksidenteng pilit na itinatago ng gobyerno. Ang insidente sa Hebei ay hindi lang isang simpleng pagkakamali ng isang supplier. Nangyari ito sa isang malaking development zone kung saan ang main contractor ay ang Zhonggao Group, isang kumpanyang pag-aari mismo ng gobyerno. Isipin nyo, state-owned enterprise na ang gumagawa. Pero ang kalidad ay parang galing sa Divisoria na Class A replica. Sa blueprint, nakasaad na 16mm na dekalidad na rebar ang dapat gamitin. Pero ang dumating sa site, mga bakal na parang nagdiet ng matagal, payat na at malutong pa. Isang supervisor na may kaunting konsensya ang naglakas loob na ilantad ito. Sinabihan niya ang Bureau of Construction na, "Huy, baka naman bumagsak ito. Ang bakal natin parang stick-o." Pero alam niyo ba ang sagot sa kanya? Walang problema yan, pasok yan sa standard. Standard nino? Standard ng mga anay? Dahil hindi mapakali, kumuha si Sir ng sample at dinala ito sa isang pribadong laboratorio. Ang lumabas na resulta ay nakakagulat pero hindi nakakapagtaka. Ang bakal ay gawa sa basura. Ito ay mga metal na dapat ay nasa junk shop na pero dahil sa kasakiman, naging poste ng isang apartment building. Bakit nga ba ito nangyayari ng paulit-ulit? Sa huling 10 taon, mahigit 300 kaso na ng pagguho ang naiulat sa China na direktang sanhi ng mahinang kalidad ng materyales. Noong 2020, sa gitna ng pandemya, isang hotel sa Guangzhou na ginawang quarantine facility ang bigla na lang nag-collapse. 29 na tao ang namatay habang naghihintay lang gumaling mula sa virus. Ang dahilan, iligal na pagdagdag ng palapag at siyempre,
mga bakal na hindi kayang buhatin kahit ang bigat ng sarili nilang semento. Noong 2023 naman, isang gym sa isang eskwelahan sa Heilongjiang ang gumuho habang may mga batang naglalaro ng volleyball. 11 estudyante ang pumanaw dahil lang sa bubong na gawa sa substandard na bakal at sementong hinaluan ng masyadong maraming buhangin. Nakakagalit isipin na ang mga materyales na dapat ay proteksyon ng mamamayan ay naging mga kabaong na gawa sa semento. Ang problema ay hindi lang sa mga kumpanya kundi sa buong sistema ng pamamahala. Sa China, ang mga lokal na opisyal ay kailangang magpakita ng mataas na GDP growth para ma-promote sa pwesto. Paano sila makakakuha ng mataas na growth? Siyempre, kailangang maraming construction projects at para mas mabilis at mas marami, kailangang tipirin ang budget. Dito na pumapasok ang korupsyon. Ang mga inspection agency, contractor at material supplier ay parang isang masayang pamilya na naghahati-hati sa kaba ng bayan. Isang sobre lang sa ilalim ng mesa at ang bakal mong parang alambre ay magiging high-grade steel na sa mata ng inspektor. Ang mga pirma at selyo sa mga certificate ay mas madali pang makuha kaysa sa valid ID sa atin. Ito ang tinatawag nilang hidden rules ng construction industry sa China. Kapag sumunod ka sa rules, malulugi ka. Kapag nandaya ka, yayaman ka, at magiging kaibigan mo pa ang mga opisyal. Sa mundo ng social media sa China, punong-puno ng sarkasmo ang mga tao. Sabi ng isang netizen, sa China, ang bakal ay parang pag-ibig ng ex mo, mukhang matatag pero sa isang iglap bibigay din. Ang iba naman ay nagbibiro na ang mga trabahador doon ay hindi lang builders, sila rin ay mga magicians dahil napapagawa nila ang mga gusali gamit ang laway at dasal lang. Pero sa likod ng mga biro, nandoon ang matinding takot. Isang matinding ironiya na sa isang bansang nagyayabang na sila ang susunod na world superpower, ang kanilang mga mamamayan ay natatakot matulog sa sarili nilang mga bahay dahil baka bukas ang kisame nila ay nasa sahig na. At ang mas nakakatakot, kapag may naglakas loob na mag-report o mag-video ng mga substandard na materyales, sila pa ang unang dinidampot ng mga pulis. Ang paratang pagpapakalat ng chismis at paggambala sa kaayusan ng lipunan. Sa madaling salita, bawal magsabi ng totoo kung ang totoo ay baka kasira sa imahe ng gobyerno. Huwag nating isipin na sa China lang ito nananatili. Ang mga kumpanyang ito ay naglalabas din ng kanilang mga produkto sa ibang bansa. Noong 2024, may lindol sa Taiwan at may isang 30 palapag na gusali na gumuho agad. Samantalang ang mga lumang gusali sa paligid nito ay niwalang bitak. Ang dahilan, ang mga rebar na ginamit ay galing sa China na nadiskubring may mga butas-butas sa loob. Opo, hollow steel. Parang macaroni lang pero kulay itim. Ang supplier nito, ang Xinfeng Steel, ay nahuling gumamit ng mga peking invoice para itago ang kanilang pandaraya sa materyales. Ang mga magic na bakal na ito ay nai-export na rin sa Laos, Cambodia, Nigeria at maging sa Bangladesh. Isipin nyo kung ilan pang mga gusali sa mundo ang may mga time bomb sa loob ng kanilang mga poste. Ayon sa mga pandaigdigang eksperto, halos 20% ng steel products mula sa China ay hindi pumapasa sa international safety standards. Ang pinaka-critical na aspeto ay ang kawalan ng ductility. Ang totoong bakal, kapag nyanig ng lindol, dapat ay umuunat ito para maabsorb ang energy. Pero ang bakal mula sa China dahil sa sobrang dami ng impurities ay nababasag na parang salamin. Wala itong kakayahang lumaban sa yanig, kaya naman ang mga gusali ay bumabagsak ng walang babala. May isang whistleblower na dating engineer sa isang malaking proyekto sa China ang nagkuwento. Sabi niya, ang pagpapatayo ng mga gusali doon ay parang paglalaro ng Jenga habang tumataas. Lalong nagiging delikado, pero tuloy pa rin ang laro dahil sa pera. Ang bawat truck ng semento o bakal na dumarating sa site ay may kasamang peking dokumento. Kahit ang mga laboratorio na dapat ay nagtetest ng kalidad ay binabayaran na rin para maglabas ng paborableng resulta. Kapag naman may aksidenteng nangyari, ang mga malalaking isda ay mabilis na nakakalusot. Sasabihin nila na wala silang kinalaman at ang may kasalanan ay ang mga temporary workers o ang panahon. Napakaginhawa ng buhay nila habang ang mga ordinaryong tao ay nagdurusa. May isang kwento ng isang babaeng nagngangalang Jiang mula sa isang probinsya sa Central China. Ginamit niya ang lahat ng kanyang ipon, pati na ang retirement fund ng kanyang mga magulang para makabili ng isang apartment. Akala niya ay doon na siya magsisimula ng bagong buhay. Pero makalipas lang ang isang taon, ang mga pader ay nagsimulang magkaroon ng malalaking bitak.
Isang araw habang nagluluto siya, may malaking tipak ng semento na nahulog mula sa kisame. Muntik na siyang tamaan. Nang imbestigahan niya, nalaman niyang ang mga poste ng kanilang apartment ay punong-puno ng basura sa loob, mga tsinelas, plastik at mga pira-pirasong kahoy na hinalo sa semento para makatipid. Ang sabi ni Aling Zhang, akala ko bahay ang binili ko, yun pala ay kabaong para sa buong pamilya ko. Wala siyang magawa dahil ang developer ay may malakas na kapit sa lokal na gobyerno. Ang mga reklamo niya ay laging ibinabasura at tinatakot pa siya na manahimik na lang kung ayaw niyang mawalan ng trabaho. Ngayon, ang China ay nahaharap sa isang malaking krisis sa kanilang real estate market. Maraming mga ghost towns kung saan ang mga dambuhalang subdivision ay nakatayo pero walang nakatira dahil sa takot at dahil na rin sa sobrang mahal na presyo para sa isang dekalidad na tofu. Ang mga unfinished buildings ay makikita kahit saan, mga kalansay ng mga pangarap na hindi na matatapos. Pero ang gobyerno ay patuloy pa rin sa paglalabas ng mga numerong nagpapakita na ang lahat ay maayos. Parang isang taong may malalang sakit na naglalagay lang ng makapal na makeup para magmukhang healthy. Ngunit sa likod ng makeup na iyon, ang laman ay unti-unti nang nabubulok. Ang korupsyon sa construction ay hindi lang issue ng pera, ito ay issue ng pagpapahalaga sa buhay. Sa sistema kung saan mas mahalaga ang kita kaysa sa kaligtasan, walang sino man ang tunay na ligtas. Ang mga kabataan sa China ngayon ay nawawalan na ng pag-asa. May tawag pa nga sila sa kanilang sitwasyon, involution o yung parang tumatakbo ka sa treadmill pero wala kang nararating. Ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay ay naging isang bangungot. Paano ka nga naman magsisikap kung ang bahay na bibilhin mo ay baka bukas ay maging tambak na lang ng basura? Ang mga peking bakal at sementong hinaluan ng buhangin ay simbolo ng isang mas malalim na pagkabulok sa kanilang lipunan. Kapag ang tiwala ay nasira, mas mahirap itong buuin kaysa sa anumang gusali. Isang malaking aral ito para sa ating lahat, mga kabalita. Ang pag-unlad na nakatayo sa kasinungalingan ay parang isang kastilyong buhangin, madaling gawin, magandang tingnan, pero sa isang hampas ng alon, burado agad. Ang bawat video na kumakalat tungkol sa mga malulutong na bakal at mga gumuguhong gusali ay isang paalala na hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi lahat ng matayog ay matibay. Sa mundong ito, ang integridad ang pinakaimportanteng pundasyon. Kung wala nito, kahit gaano pa kataas ang iyong narating, babagsak at babagsak ka pa rin. Ang mga mamamayan ng China ay biktima ng isang sistemang hindi sila kayang protektahan. At habang patuloy ang pagtatayo ng mga tofu buildings, patuloy din ang paghina ng pundasyon ng kanilang bansa. Kaya naman, bago tayo matapos, mga kabalita, laging tandaan, bago bumili ng kahit ano, i-check muna ang kalidad, huwag magpadala sa ganda ng labas dahil baka sa loob ay hollow pala. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito ng Balitang China. Sana ay naliwanagan kayo at kahit papaano ay napangiti sa kabila ng seryosong paksang ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang updates mula sa kabilang panig ng mundo. I-comment nyo na rin kung ano ang tingin nyo sa mga magic na bakal na ito. Hanggang sa muli, mga kabalita, manatiling gising, manatiling matibay, at higit sa lahat, manatiling totoo. Paalam.